Eto, talagang kumbaga sa last 2 minutes na. Last 2 days na lang o 3 days na lang. Eleksyon na. Kaya nga po, kanya-kanya na ngayon ang mga nagpapile ng disqualification case or kung ano-ano mga akusasyon. Kasi po pagka ganitong palapit ng eleksyon, lalong tumitindi ang silipan, siraan, at personalan. Sana huwag masyado nilang painitin kasi huwag sanang umabot doon dahil baka mag-away. Kaya kung yung mapapansin, para 2-5 na lang po ang mga nagpapile ng disqualification laban sa kanilang mga katunggali. Katulad nito, si Mr. Mark Santos ng Las Piñas, nagfile ng petisyon for disqualification kay Senador Cynthia Villar na tumatakbo sa Las Piñas. Kasi raw vote buying. Ginagamit daw ang kapangyarihan at salapi sa pangangampanya na vote buying. Ayan po yan ang lumalabas ngayon. Okay? Kung yung mga gunita, hindi lang vote buying ang issue dyan. Malaking problema dun sa prime water. Kasi talagang dumami ang complainant. Ayon sa Local Water Utility Administration, Attorney Salonga, kung di ako nakakamali, yung administrator, talagang nagulat sila sa dami ng biktima, Luzon, Visayas, Mindanao, ng prime water. Kaya yung mga Villar ang merong pananagutan dito. Kaya siguro gustong-gusto ni Villar, Cynthia na senador na gustong maging congressman pa ng Las Piñas, papalitan yung kanyang anak at yung mga kanyang anak ay gustong maging senador. So palitan lang, walang kasawa-sawa sa posisyon. Pero ginagamit daw umano ang pera. Kaya yung Mark Santos na kanyang kalaban, nagfile na po ng disqualification laban kay Cynthia Villar. Ayan nakita nyo, isa lang yan. At is disqualification na pinag-usapan, nabalitaan nyo si Christian Sia, yung, grabe naman yung abogadang yan. Sa Pasig, na sabi niya doon sa mga single mom, pero daw, pwede raw makatabi niya sa loob ng 1 taon at kung ano pang medyo malaswa, parang hindi abogado. Ayun, dinisqualified na po ng COMELEC. Dahil abogadong kandidato pero masyadong masagwa at kawalan ng respeto sa mga single mom, mga kababaihan, sa kanyang pagsalita doon sa kampanya. Kaya dinisqualified na po. Ayan po, ang mga galaw. Maraming mga ganyan. So, asahan natin na ngayong araw na ito, o sa mga susunod na ilang oras, hanggang kahapon ay may mga nagpapile ng disqualification sa local and national office ng COMELEC kasi nga meron umaabuso. At yan po ay parang naging normal na. Pag last 2 minutes at alam nilang tagilid ang kailang kampanya, mahina sila, gagawa ng butas at paraan para sirain yung malakas na kailang kalaban para makumbisi ang tao. Ang problema, hindi yata nila alam. Yan ay lumang style ng politika. Lumang style ng mga political party. Ngayon hindi na umuobra yan kasi gising ang taong bayan kung sino ang karapat-dapat at sino nagsasabi ng totoo. Kaya para hindi magkaroon ng problema, huwag na ninyong gawin ang lumang politika. Yung makabagong politika, kung ano ang gusto ng taong bayan, yun ang sundin ninyo. Huwag niyong bulahin, huwag niyong paniwalain ang mga tao sa mali niyong paratang para lang sa inyong interes at masira ang plano ng inyong kalaban. Pero kung talaga namang vote buying at lumalabag sa batas, bakit hindi? Kasuhan talaga ninyo. Okay? At isa pa, eto na nga yung gapangan. Sa mga probinsya nangyayari ito, lumang politika rin. Ginagapang ang mga barangay leader, ginagapang ang mga watcher, ginagapang ang mga kapartido ng kabilang partido para lang makasama nila at bumaligtad. So pera-pera. Yan. Lumang politika pero balita ko nangyayari na naman yan. Dinadaan sa pera, dinadaan sa pananakot, dinadaan sa harassment na kung ano-ano para lang bumaligtad ang kanilang mga kalaban at sumama sa kanila. Ingat po tayo dyan. Kung ginagawa nila yan, tayong mga botante, lalo tayong maging matalino. Huwag nating paniwalaan ang ganyang maduming galaw. Iboto natin yung talagang sa tingin natin may prinsipyo, karapat-dapat, makakatulong sa bayan, hindi yung pang sarili lang. Okay? Para lang sa makatulong tayo. Sunod na pag-usapan natin itong survey naman. Ang survey result, ito po ay bahagi lang po ngayon ng mga propaganda. Huwag tayong masyadong maniniwala sa lahat ng mga survey. Maraming survey company, maraming nagso-survey, hindi naman dyan, hindi lahat ay merong accreditation before COMELEC. Iilan po yung mga survey company na merong accreditation na karapat-dapat, katulad ng Okta Research Group. Ayan, respetado ng COMELEC yan.
Pero yung ibang mga nagsosurvey dyan, kaduda-duda, kamag-anak, kaibigan ng political party para iangat yung kanilang kandidato. Ingat po tayo. Huwag kayong magpapalit ng kandidato dahil sa survey. Huwag kayong magpapalit ng pangalan ng gusto nyo iboto dahil nakita nyo sa survey. Hindi yun. Yung survey, yun ay lehitimo o hindi, yun ay kakaunting porsyento. Tayong mga butante, sa bawat isa sa atin, tayo makapangyarihan sa araw ng eleksyon kung sinong iboboto. Okay? Huwag kayong magpalit ng kandidato dahil nakita nyo mahina sa survey or malakas sa survey. Huwag natin pagbasihan ng survey. Ang pagbasihan natin ay yung inyong pagkilala. Sino ba ito? May kakayanan ba ito? Ito ba'y aking pagsisisihan o ikakatuwa ko pagka ito'y naging senador, congressman at local official? Pagka kasi nagkamali kayo, 3 taon magsisisi kayo mula congressman hanggang konsyal. Pag senador, nagkamali kayo, 6 na taon hanggang 2034, ganong katagal ang inyong pagsisisi. Antindi? Di ba? Kaya kailangan po ay maging maaaral tayo. Akin naman dito pala lang po. Ang aking mga channel, Mike Abby Opinions, at yung isang channel natin ay nagpapalaala. Ayaw ko rin kayong impluensyahan. Nasa inyo pa rin. Ang akin ay paggagabay lang bilang political vlogger, bilang traditional media, kung ano ang tama. Iwasan na natin ang madumi at lumang sistema ng kampanya at politika. Yung makabago na, modernization, kabataan ang dapat masunod. Hindi kung sino-sino dahil mayroong pinagkakautangan ng loob. Ang utang na loob, pagkakaibigan, kampihan, yan ang salot sa ating politika at demokrasya. Kaya nawawala na yung kakayanan, pag-asa kapag puro kampihan, lalo na ngayon magkakaroon ng impeachment. Bakit mo iboboto yung senador para isalba si Sara? Bakit mo iboboto yung senador kung wala namang prinsipyo tungkol sa article of impeachment? Betrayal of public trust. Mahalaga yon kasi ang complainant, people's money, taong bayan. Yung alleged corruption sa office of the Vice President. Yung iba dyan kumakandidato para isalba si Sara. Inamin na ng isang kandidato na iboto raw yung kailang mga kasamahan para isalba si Sara. Anong klase yun? Tatakbo sila para isalba lang ang isang tao? Dapat pag tumakbo ka sa national position, pangkalahatan, development, kaunlaran ng bansa. Hindi yung tatakbo ka para lang ipagtanggol mo yung taong posibleng nagkasala at umabuso sa kapangyarihan, lalo na sa pera ng bayan. Anong klase? Huwag iboto yung ganong paniniwala. Makasarili. Hindi yung pambayang idea. Hindi yung pambayan na kailangan natin. Kailangan natin titingin sa rule of law, susunod sa batas, paninindigan ang West Philippine Sea, paninindigan kung ano ang higit na mabuti o makakabuti sa majority ng mga Pilipino, hindi sa minority. Please like, share ng ating mga video pinag-uusapan dito sa aking mga channel.